Guys, alam niyo ba yung bali-balita dito sa school? Si De La Cruz daw. Ampon! Ano kayang pakiramdam nang hindi mo kadugo yung kasama mo sa bahay? Aba syempre, baka mamaya magnakaw. Di ba? Yung mga posibleng mangyari. Ay naku guys, parating si De La Cruz. Mamaya na tayo magkwentuhan. Tara, dun tayo. Ampon? May kikiraan lang po ah. Andiyan si De La Cruz. De La Cruz! De Guzman! Yung nanay mo, ay mali. Nanay-nanaya mo pala. Ano nanay-nanayan? Oh, hindi ba't hindi mo naman siya tunay na nanay? Di mo ba alam? Bali-balita dito sa school na ampon ka daw. Eh ano naman kung ampon? May problema ba doon, Di Guzman? Wala naman. Kaya lang, di ka ba nahihiya? Hindi mo naman sila kadugo, di ba? Tawag ka ng nanay-nanayan mo. Bilisan mo na, De La Cruz. Okay, class? Gagawa kayo ng letter para sa mga nanay nyo dahil sa celebration ng Mother's Day. Okay ba? Paano naman po si De La Cruz? Eh yung nanay-nanayan niya, hindi naman talaga niya tunay na nanay. Pero sa bagay, Mother's Day naman, pwede na din De La Cruz. Ay, Ma, o anak, nandito na po ako. Meron pala akong bibigay, Ma. Happy Mother's Day po. Maraming salamat dito, anak, ha. Huwag mong iniintindi ang mga sinasabi ng ibang tao. Mahal na mahal kita. Ikaw yung nagpabago ng buhay ko. Ikaw yung nagbigay ng liwanag sa buhay ko, anak. Maraming salamat at dumating ka sa buhay ko. Andito na lang yung mag-aampon sa akin, eh. Aalis na ako dito. Mag-iingat kayo dito, ha. Siya na po ba yung magiging anak ko? Na siya. Maraming salamat po. Kayo po talaga yung kasagutan. Hindi po kasi talaga ako magkakaanak eh. Yan po ang sabi sa akin ng doktor. Tara, aalagaan kita at ituturing kita ang tunay na anak ko. Kaya mo na, Josh. Hindi ako umiinom. Ha? Parang yan lang. Hindi ka naman malalasing dyan.
Okay na ako sa tubig. Hina mo naman. Porke ba hindi umiinom ng alak, mahina na agad? Di ba pwedeng hindi ko lang trip yung alak? Eh bakit ba ayaw mo uminom? Di ka naman malalasing dyan tubig lang yan. Nakatambay ka na naman dyan. Asan na nanay mo? Nasa kwarto po si mama. Doon ka nga! Buwisit kang bata ka. Lasing na naman si Papa. Nelma! Asan ka? Ipagluto mo ako ng nilagang baka. Ha? Hating gabi na. Sarado na ang palengke. Basta! Lutuan mo ako. Huwag mo pa initin ulo ko, ha? Saan niya ako haharap ng mga ipangluluto ko dyan? Di ka ba nakakaintindi? Sarado na nga ang palengke. Sumasagot ka pa? Ha? Aray! Tama na, Jose. Hindi ko na kaya yung ginagawa mo. Huwag mo pa initin ulo ko. Pa, tama na po. Huwag mo nang saktan si Mama. Matulog ka na. Manahimik ka diyang bata ka. Wala kang alam. Tama na, Jose. Maawa ka sa akin. Anak, Ma, wala na ang tatay mo. ha? Hindi na siya nagising. Nena, ito yung bayad ko sa utang ko, ha? Wala na akong utang sa'yo, ha? Dumaan na naman. Ang feeling maganda. Alam mo, Nena, di na ako magtataka. Maaga mabubuntis yan. Nako, Aling Marites. Wala na naman siguro kayo magawa, no? Kaya ako yung pinag-uusapan nyo. O bakit? Ikaw ba yung pinag-uusapan namin? Eh kahit hindi nyo naman po sabihin, eh. Halata naman po sa inyo na ako ang pinag-uusapan nyo. Doon nga, hindi ka naman yung kinakausap. Ang aga-aga po. Mga chismosa, magsiuwi po kayo sa bahay nyo. Kuya, pwede yung 5 piso. Ang dagdag lang sa ulam namin. Aling Marites. Makahingi ng konting barya sa'yo. Nandito ka na naman, Aling Tanda. Hoy, hindi Aling Tanda ang pangalan yan. Si Aling Rosa yan. Eh, sa gusto ko siyang tawaging Aling Tanda eh. Hindi ko naman kilala yan eh. Wala akong ibibigay sa'yo, Aling Tanda. Umalis-alis ka dito sa harap ng tindahan ko. Walang bumibili sa akin, no? Aling Rosa, halika rito. Meron ako bibigay sa'yo. O ito, 20. Para sa'yo yan, Aling Rosa. Maraming salamat dito, ha. Nagbigay ka na naman. Kaya nawiwili yan si Aling Tanda eh. Araw-araw nandito eh. Basta ako, hindi ako magbibigay dyan. Ibabalot ko na. Pangako po, magbabayad po ako ng utang sa inyo. Bigyan niyo lang po ako ng 3 araw pa na palugid. Pangako po yan, magbabayad po ako sa inyo.
Bakit ka ba bumibili ng alkansya? Malamang, para makapag-ipon, ano bang gamit ng alkansya? Alam ko, para makapag-ipon ka. Pero hindi mo ba alam yung kasabihan na kapag nag-ipon ka ng pera gamit ang alkansya sa bahay ninyo, puro kamalasan ang mangyayari sa buhay ninyo. At kung anong-anong sakit pa ang pwedeng dumapo sa pamilya mo. Kasabihan lang yon. Hindi naman totoo yun eh. At hindi rin ako naniniwala sa ganong kasabihan. Ikaw bahala. Concern lang naman ako eh. Bilang kaibigan mo. Tama! Ako naman to eh. Hindi ikaw. Tara na. Umuwi na tayo. Ikaw ngayon si Piggy Tot. At mabubusog ka ngayon. Kasi 20 pesos. Malaking pera to, Piggy Tot. Ayan. Busog ka na. Kuya! Kuya! Tulungan mo ko! Nakagat ako ng aso eh! Yung aso ni Aling Bebang doon, nakagat ako dito! Yan ang nga pa sinasabi ko eh! Pag-alagala ka kasi dyan eh! Kuya, ayoko magkarabis, kuya! Pumunta na tayo ng ospital para matulungan ka na! Salamat, kuya! Oo! Para sa'yo to, Piggy Tot. At busog na naman siya! Kuya, may kasalanan kasi ako sa iyo eh. Si nanay kanina, inutusan ako mamalengke. Tapos, ginamit ko yung bike. Nabunggo ko yung naglalakad. Ngayon kasi, nangihingi ng panggamot. Hindi pa nga to alam ni nanay eh. Yan ang nga pa sinasabi ko sa iyo eh. Napaka-careless mo. Pasensya na kuya, hindi ko na po uulitin. Ayusin ko na po yung paggamit ng bike. Anthony! Meron ditong tao sa pintuan, hinahanap ka! Ano naman ba ginawa mo? Lagot, ayan na si nanay. Nay, saglit lang po. Nak? Uy! Anak! Nay! Nanginginig po ako, Nay eh. Ang taas ng lagnat mo. Gusto mo ba isugod na kita sa ospital? Ha? Ayoko pong isipin yung gastos ninyo eh. Gusto mo ba gamitin na natin tong ipon mo sa alkansya? Para gumaling ka. Tara na. Huwag mo isipin ang gastos. May ipon ka oh.